Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ba ay kumain na ng inyong gabihan? Kung hindi pa, okay lang po yan dahil pwede nyo pa kaming samahan o isabay nyo na sa inyong pagkain ng hapunan ng aming programa. Magandang gabi pong muli. Of course, Abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin sa iyo, Mare. At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, ang inyong kumare de Campanilla, ha? Well, anyway, another episode of our TVUP Abogado de Campanilla na Attorney Danny Con. Maraming magtatanong sa'yo, ready ka na ba? Oo, ready na. Lagi kang ready? Ready lagi, Boy Scouts. Boy Scout talaga. Grabe, ibang klase. Handa. Talaga, laging handa. Pero tinan mo naman ha, Oh. meron ng Abogado de Campanilla. Yes. Si Gabi asawa de Campanilla. Oh. Ikaw Kumare de Campanilla. De Campanilla. Di inaanak ko de Campanilla. May ganon talaga. Isang buong pamilya talaga. Later on, ano na yan? Isang angkan. Chuhin de De Campanilla. Sabi ko na nga ba di ba? Pero eto muna, meron muna akong joke para sa'yo. Kala mo nakaligtas ka na sa joke. Ano ba ang joke ngayon? What do you call? Skeleton that practices law. Ano yan? Skeletorny. Parang hindi ako masyado natawa. Oo nga, pero tinawanan ko na rin. Tinawanan na rin niya. Well, anyway, kung kayo po'y may mga katanungang legal para kay Attorney Danny Concepcion, pwede ho kayong tumawag sa mga linya ng telepono natin. Ano ang tatawagan nila? Attorney Skeletononi? Sa mga Globe users po, 0954 310 0331. At sa Smart? 0961 770-8807. Ayan, ang mga pwede niyong tawagan ng mga numero. Kaya tawag na po kayo sa ating linya ng telepono kung kayo may mga katanungang legal. At wag ho kayo mag-atubili. Kung sakaling hindi man ho kayo masagot ngayon, okay lang. Babalikan po namin ang inyong mga telephone number. Mag-text ho kayo ng number ninyo at ang inyong gustong ikonsulta, babalikan namin kayo, ha? With an answer. Ayan, ha? So, eto na muna ang ating first question. Bira, kapatid. Okay. Si Ferdy ng San Jose del Monte, Bulacan, 39 years old. Panakulaan mo yung SJDM, ha? Magaling ako eh. Galing mo, ha? San Jose del Monte. Bulacan. Hindi mo alam? Hindi, alam ko nga. Doon ka nga, may Valenzuela ka pero hindi, Bulacan din yun eh. Bulacan ka din ba? Oo. Sige, ito. Attorney, sa grocery po ako nagwo-work at madalas po may mga hinihimatay o na-high blood sa mga katrabaho ko. Bakit kaya siya hinihimatay doon? Baka buntis. May ganon? Buntis pagka... agad? Hinihimatay lang, buntis agad? Baka lang. Okay, baka lang. Baka lang buntis. At basta na lang po pinauuwi ng boss namin kahit nahihilo pa. Nag-aalala po ako, baka madisgrasya yung empleyado. Saan po ba ako pwedeng magreklamo? Ang problema po kasi meron kaming clinic pero wala namang nurse at doktor. Siguro ang tanong muna natin dito ay ganito. Mandatory ba sa isang opisina, factory na may clinic, dapat bang may nurse, dapat bang may doktor? Mandatory ba yun? Naku parang hindi ko masyadong matandaan yan. Pero ang paano kung pumapasok 5 lang sa yung tao? Yes. Depende sa dami ng tao na nagtatrabaho doon sa workplace. Or maybe the nature of the business too. Hindi rin, kasi kung 3 lang silang nagtatrabaho doon, maski paano ang nature ng business nila, parang hindi required na merong nurse o doktor sa site.
Parang ang requirement, Pero meron first sila aid. dapat na naka-assign na facility kung saan pwedeng pumunta yung Ayun. kanilang trabahador. Ito, tinatanong niya, meron daw silang clinic, pero wala namang nurse o doktor. Correct. At sila naman ay grocery. Di ba? Parang grocery. Grocery. Oo. Sa grocery, hindi natin alam kung malaki ba o maliit ang grocery nila. Kasi kung maliit lang, sa aking pagkakaalam at kakaunti ang kanilang trabahador, hindi naman required. Correct. Bakit? Nakakita ka na ba ng grocery na merong clinic, na merong nurse at doktor? Usually first aid kit. First aid lang. Yan. First O aid kaya kit. baka safety officer, parang ganyan. Yung parang Parang ina-assign mo lang. wala kasi First ako nakita. aider, parang ganyan. Wala ako nakita. Ayun First nga. aider, parang nag-train lang ng first Ng aid. first aid. Oo. Ngayon, ang sabi niya, pagkaho kasi hinimatay, pinauuwi niya. Siguro nag-iingat din yung manager na wala nga doktor dito. Baka mamaya emergency yan. Di paalisin ko na kasi dito pa abutan. Mabuti na kung umalis na siya, di pa pumunta na siya sa doktor at magpagamot na siya. Sa akin palagay, baka po walang nilalabag yung na regulasyon yung manager kung pauuwiin niya Yeah. yung hinimatay o nahilo na empleyado kasi po nang makapagpahinga na ito at makapagkonsulta na sa doktor. Oo. Di ba? Kaya lang, ang isa pang nirereklamo niya, kahihimatay lang nahihilo pa pinipilit ng pauwiin O, pinatatayo mo agad, hinimatay lang. Parang, wika na. Parang ganyan Hindi naman makatao yun. Ang sa akin, kung talagang hindi naman siguro kayo makakatayo, hindi naman siguro kayo itatayo at ipagtutulakan noon. Di ba? Siguro makiusap na lang kayo na sandali hilo pa. Baka natatakot magbigay ng bayan. Hindi. Kunwari sabi, sige, mag-half day ka na, 11:59. Sige na, umalis ka na, now na. Para hindi na ako magbayad. Para hindi na ako magbayad ng half day. Diba, sumobra ka pa diba? Hindi, yun namang no work, no pay, parang may exception din dyan Diba? Kasi baka may mga sick leave na sila. Diba? Yeah, that's Ma-charge true. dun sa sick leave. Or emergency leave. Oo. Pero kung talagang pipilitin ang isang hindi pa makaya ang katawan para umalis at nadisgrasya sa daan, may pananagutan po yung Correct. yung manager kasi nga ay kapabayaan. Pero bakit natin haantayin pang yung empleyado madisgrasya bago tayo kumilos? Kaya nga tinatanong niya, saan ba kami pwedeng magreklamo? Correct. Magrereklamo po tayo natural sa DOLE. Doon lang naman talaga. Doon lang talaga ang reklamo po natin. Yan. Okay? Hindi po safe yung working conditions nila. Yeah. Nakalimutan ko yung merong isang ahensya ng gobyerno attached dun sa about safety ng mga empleyado. Nakalimutan ko at the tip of my tongue. Pakihila. Sige. Mamaya, tsatsaniin natin yan. Nakalimutan ko, pasensya na mamaya pag naalala ko ha. O, ito muna. Si Mikos naman ng Caloocan City. Ang tanong niya, attorney, may karapatan po ba ang Homeowners Association na ireklamo ang mga hindi nagbabayad ng monthly dues? Nako, yan na. Paiyakan po kasi ang pagsingil kahit pa nagbigay ng amnesty dun sa ilang taon na di nakakabayad, ay hindi pa rin nagbabayad. Eto ay marami akong tanong dito. Sige. Alam mo itong nagtatanong, mukhang administrador ng isang subdivision. Oo. Sabi niya, binigyan ko na nga ng amnesty, hindi pa rin nagbabayad. Ay balasubas. Kasi po, ang ginagawa dyan, ng mga malalaking subdivision, gumagawa po sila ng bylaws. Kasi usually, ay meron silang homeowners association. Meron pala silang homeowners association. Meron, oo. Magmi-meeting po yung homeowners association at doon po i-aaprubahan nila na kapag lumaki na ang hindi nababayaran ng isang homeowners. Halimbawa, pag umabot na po ng 100,000. Ay, laki na nun Okay. Ang hindi nababayaran ng homeowners,
pwede pong magdemanda sila. Oo. Ide-demanda po nila yung homeowner para husgado ang pumilit sa homeowner na magbayad. Kapag ka po natalo yung homeowner at naglabas ng order ang husgado na inuutusan ang homeowner na balasubas na magbayad Mm-mm. nung mga dues at hindi niya sinunod ang husgado, Oh. babatakin po natin yung kanyang Property. ay natural, yung kanyang lote. Pwede yun, ano? Opo, i-attach natin yung lote, Naku, yari masusubasta yun. Naku, yari ka. Isusubasta ng sheriff yun. Yes. Mhm. Kaya hindi pwedeng nilalang lang yung association Mhm. dues, ha? Mhm. Hindi ho pwede. Kasi nambabatak talaga sila ng property. At saka, may babatakin. tanong din ako dyan. Anong tanong mo? For example, hindi nga nagbabayad. Ah, Di hindi siya sa kasama doon sa pag tinataas mo yung barrier, may gwardya. Pag nakita yung plate number, ikaw magtaas mag-isa. ay, Pwede ba yun? Akala ko hindi pa papasukin. Hindi naman. Hindi Ah, siya, bawal dahil naman hindi yun. siya nagbabayad, Ah, yung services nung supposedly nang binabayaran doon sa association dues. Example, pagtapon ng basura. Di hindi siya malalagyan ng pagtapon ng basura. Nako, may nangyari ng ganyan. Ano nangyari? Ay, ayaw niyong hakutin ng basura ko, itinapon doon sa kapitbahay. O doon ikinalat. Solusyon ba yun? Sabi Away niya, yun eh. Away na talaga. Oo, away na talaga yun. So, hindi nga, pwede ba yun? Still legal na, kunwari ikaw yung mismong homeowners na namamalakad. Sabihin mo na, okay, yung mga dahon sa harap niya, huwag niyong tabasin. Example lang Tsaka yung mga privileges, pwede Oo. nilang isuspend yung mga privileges na ibinibigay ng association Yes. sa mga homeowners. Pwede yun. Pwede yun. Pero, subalit datapwat. Ngunit, Ngunit, pwede ba nilang ipaskill ang iyong name at ipahiya ka all over na etong balasubas na ito hindi nagbabayad? Pwede ba yun? well, ang O bawal? dapat doon may approval din ng homeowners. Ng buong board. Na parang may magmo-motion. Pwede po bang padalang kami ng listahan ng mga bayad na? Okay. Di lahat ng bayad na nakalagay ang pangalan doon. Di Kung hindi wala bayad. ang pangalan mo, hindi bayad. Di pwede mo ba sulatan na reminders for all these people, Ah, please proceed to pay. Pwede ba hindi. yun? Baka magkakaproblema tayo. May problema rin. Kasi truth is not a defense in libel. Really? Ah, Ganun pala yun, no? Truth is not the defense in life. it's not a defense in libel. Ay, ngayon ko lang nalaman. Ay, may caller tayo. Sige. May caller. Pero bago yung caller, nachani ko na. Nachani ni Edo. Sa dila mo. Oo. Tingnan ko nga. Ito yung... Dugo pa. ito na, yung occupational health and safety na I'm not so sure if it's an attached agency ng of Dole. Ayun. Oo. Pero ito yung ahensya that protects the safety and make sure na yung ginagalawan ng mga empleyado ay safe. Example, yung simpleng pag-push or pag-pull ng pinto. Tinitingnan nila yan. Escalator. Oo, Baka tinitingnan din nila maipit, yan. may Yes, maipit. mga ganon tipo. So, yung safety ng empleyado, yun yung tinitingnan nila. So, nag-check yan Okay. Medyo medyo strict sila dyan. Mhm. Anyway, Sige eto na ang caller natin na si Eunice, 26 years old. Eunice, take it away. Anong tanong mo kay attorney from Valenzuela? Uy, kababayan mo. Kababayan. Oo. Eunice, Hello po. hi, good evening. Good evening po. Yes, anong tanong mo kay attorney? Tanong ko, ako po. Attorney, actually ko po legal na action. Yung natanggap ko po ang product ko mula sa isang online shop ay hindi ito tugma sa larawan ko description po nito. Teka muna, hindi ko naintindihan. Parang wala akong naintindihan Parang sa mga sinabi niya. Parang sabi ko, wait a minute, kaping mainit. Ano ba? Nakakawindang. Oo, isa pa. Take two, Eunice. Anong tanong? Okay po, sorry po. Ano po kaya yung legal na action? Legal na aksyon. Apo.
pong yung natanggap ko pong produkto mula po sa isang online shop Nako. ay hindi po tugma. Nako, yung long pants naging shorts. Paano Parang na yan? ganun po. Apa, kung kayo po ay gumagamit ng isang app, okay, para po bumili ng item Online. online, nakalagay po dun sa app kung paano niya ito isosoole at kung paano kayo makaka-refund. So, susundin lang po ninyo yung steps na nakalagay dun sa app. Di totoo yan. Hindi sana nangyari May dumating sa akin dyan eh. Oh, Haba ng palda pagdating sa akin. shorts pala. Hindi shorts, Ano? mini skirt. Mini skirt. Hindi totoo yan ha. Pero hindi mo na isauli. Hindi ko na isole, hindi ko na alam kung paano ko susuli. Ay, kung yan nga ay in-order mo dun sa app, nakalagay dun sa app, merong mga pipindutin ka ron na kung paano isasauli ang maling item na natanggap. Ay, may scammer. Ay, kasi ano yan kung doon ka sa app na yon bumili, may mga proseso sila para checkin kung scammer yung magbebenta using the app. Hindi, kasi nga, hindi ka masyado nag-online, di ba? Hindi masyado. O, ganito kasi yan. Ate, ganyan din ako. Na-jokla na rin ako dyan. Ilang beses na ako na-jokla dyan. Pero ako, pinapa-cancel ko, binabalik ko, nare-refund ako Hindi nga, kasi nga, may mga legit na app, merong mga hindi rin legit. Pero kasi minsan, dati yun na-jokla ako. Pero ngayon, Eunice, bright na ako. Hindi na ako na-jokla. Paano? Kasi, Hindi ka na bumibili. hindi, tumitingin ako sa reviews. Ah. So, kunwari, ang dami nang bumili. Tapos tinignan ko, ang daming review. Okay naman pala. Hindi naman pala At saka, scammer. ang problema kasi... Wala, hindi ko nakuha yung pera. Magkano ba nadali sa'yo, Eunice? Hindi, kasi natanggap mo naman. Except na ang expectation mo, iba dun sa natanggap mo. Totoo naman yun. Sometimes kasalanan mo rin. You know why? Kasi Kasalanan minsan, mo, pag Eunice. nakita natin yung picture, Oh. okay, nakita mo, ang ganda-ganda ng picture. Okay. Hindi mo akalain na pag dumating yung produkto, tama naman yung specs na nakalagay doon sa picture. Pero iba, yung ine-expect mo dahil hindi mo na take into consideration yung specs. Ay, Eunice, magkano ba ang nakuha sa'yo? Nasa 1K po. Aray ko, masakit Hindi. din yun, 1,002. Pero meron akong mga nabilhan. Bumibili ka online? Yes, nakabili na rin ako using the app. Pero hindi Okay. ka bumibili. Huwag na natin pangalanan yung app. Hindi, pero merong mga nagtitinda na kapag ka hindi ka satisfied doon sa produkto, pwede mong ibalik within a certain number of days. I know, At but makaka-refund ka. correct, you are correct. But those are legitimate apps as I've mentioned. May mga There are illegitimate. some Sorry. app also Na illegitimate. Walang mana yung illegitimate. Hindi, joke lang. Pero ibig ko sabihin, totoo yan. May nakuha kang produkto, Eunice. Opo, meron po. Yun, hindi mo lang expected na yun yung makukuha mo. Sabi ko nga sa'yo, sa akin, ang haba ng dress pagdating sa akin, mini skirt. Hindi nga, Eunice. So ngayon, balak mo ipa-refund. Yes po. Tapos, hindi na sumasagot sa'yo. Hindi na po. Rereklamo na natin yan. Kanino? Hindi ba consumer din yan Sa Lagay DTI. ko sa DTI rin yan. Nako. Parang mga 10,000 years yan pag online. Nawawala, nagpapalit ng pangalan Uy, hindi kita dinidiscourage ha. Pero talaga, nagoyo na rin ako dyan. Kaya nga po dapat doon kayo mag-shop sa mga legitimate na online app. Oo nga, totoo yan. Shopping app, opo. Huwag na natin pangalanan yung pero be careful next time kasi, minsan ang ganda talaga Mm. Kung napakalaki nga sana ng natangay sa inyo, sasabihin ko, punta na kayo sa NBI
Totoo, cybercrime ano? Cybercrime po kasi yan. Oo. So ano ba nakuha pero sa'yo? maliit lang daw eh. 1,002. Pero Kaya ano ba nga. yun sa'yo? Damit din? Damit, ganon? Pangkulay po ng buhok. Pangkulay ng buhok? Paano kung naubos ang buhok niya? Hindi, atswete yung pinadala. Ay, nako. Lagot na. Hindi, totoo yun. May buhok ka pa, Eunice. Okay pa? Okay tayo? Meron pa naman po. Okay. Hindi, Ano yung pagka daw, pangkulay? pag daw ginagamit niya, nag-aamoy pansit siya. Atswete pala. Nako, sorry to hear that, Eunice, ha. Nako, basta ingat ka na lang, ha. Pag talagang gusto mo, Apo. cybercrime daw, sabi ni Cybercrime attorney, po yan. or DTI. Punta po kayo sa police o sa NBI. Kaso Opo. sayang pamasahe niya, 1,002. Kasi pupunta pa siya. 1,000 to lang eh. Oh. O parang gusto niya maiyak. Hindi, Oo. pero kung madami sila, di ba? Ay dapat pigilan ito kasi napakaraming nabibiktima. Totoo rin yan. Makabiktima lang sila ng 1,000 o sa isang 1,000 each, di parang 1,000,000. Totoo yan. Diba? Imagine kung nakagoyo sila ng 10, di 10,000. Oo, ano? 10,000. Ay, oo. Sige. Go for it. NBI. Opo, NBI. Thank you, ha, Eunice. Thank you po. Parang wala naman ako nabigay sa kanyang payo. Parang tawa lang ako ng tawa. Sorry, Eunice, ha. Ay, hindi, at least napaggaang natin ng dala-dala niya sa kanyang dibdib. Ganun. Nanalo ko rin tayo. Ako lang. Parang hindi Parang naman sinabi ikaw. niyang hindi ako nag-iisa. Ayun, may ganun talaga. Sige, ako lang ang nalo ko. Sige, game. Eto na, si team naman ng Nueva Ecija. Kung may mental health condition po ang isang empleyado, maari po ba itong gamitin para alisin siya sa trabaho dahil hindi siya fit to work? Ay, Opo. Kasi kung sinasabi niyo may mental health condition. hindi ba nakita yun nung... Maari kasing ano Late. siya, hindi siya nag-manifest. Hindi niya wala siyang mental health condition manifestation nung siya ay nagtrabaho. Pero nung nagtatrabaho na siya, doon lumitaw. Okay. Ang mga simptomas, yung mga manifestation, at na-diagnose na siya ay may mental health condition. Question. Example, sa employer side, tatanungin ko lang to, attorney. Paano yun? Dapat ba, anong isusulat? May mental health condition ka? Parang ang harsh. Hindi, pero yun ang finding eh. So, pwede mo ba siyang tanggalin just because of that? May procedure ba yan? Yes, Di ba pero- kasi dapat merong anong tawag doon? Thrice na meron susulatan mo muna siya, sasagot siya, yung mga ganyan. Ganon. Merong Kasi procedure. illegal dismissal. Yes, may procedure. Pero ang sinatanong lang naman niya, pwede bang gamitin itong ground para alisin siya sa trabaho? Opo. Pero syempre, dapat susunod yung employer sa proseso para siya ay i-terminate. Pero kung ito ay mental health condition, baka ito po ay mag-qualify as a permanent disability. Di mag-a-apply naman siya for permanent disability benefits sa Employer Compensation Commission at saka sa SSS. Employer compensation. Uy, isa rin yan, yung Employer Compensation Commission. Pwede yan no? Pag kunwari, papunta ka ng work, tapos na-disgrasya ka, pwede ka kumuha Yes. sa kanya. Ito nga, kaya lang, dun sa Employer Compensation Commission kasi, kinakailangan na yung kapansanan na dinanas mo, kaya ka na-terminate sa trabaho, ay work-related. Ayan. Kapag ito ay hindi work-related, hindi po kayo babayaran ng Employee Compensation Commission, pero babayaran naman kayo ng SSS. Ayan. Kasi Ano yun naman ay permanent disability. Ano yun, nabuang siya sa boss niya, ganyan. Ang alin? Nabuang siya sa boss niya dahil mental health. Hindi, joke lang yun. Oo, so okay. Joke lang pala. Joke lang yun. Nakakabuang yung boss. Nakabuang yung boss. Oo Kaya nga. siya nagkaroon ng mental health. Okay. But anyway, pwede daw po yan, ha? So, pero dapat may proseso. May proseso. Yan. At saka dapat yon ma-establish Okay. na hindi yung pinagchismisan lang nila na buang yan. Buang. Alright. Kita mo yung ginagawa niyan. Ay, buang. Okay. Pagka ganun lang, ay hindi po. Kinakailangan merong medical finding Okay. na siya ay may mental health condition. Alright. O anyway, mag-text po kayo o kaya man mag-comment sa aming Facebook
kung kayo po'y may mga katanungang legal. Abangan nyo pong susunod nating mga episodes, ha? Baka po yung mga tanong na ninyo ang ating mapag-usapan. Hindi lang yon, kayo po'y pwedeng tumawag. Pwede ho nyong mapanood ang ating episode sa ating YouTube at Facebook ng paulit-ulit. Nang matawa kayo at matuto po kayo mula sa ating Attorney Danny Con, di ba? Yan, sa umpisa matatawa sila, later on, susumpa na tayo. Sumpa agad. Kasi sabi niyo walang kwentang joke. Anyway, thank you ka na, Attorney. Ay, naku, maraming salamat po sa ating mga viewers na walang sawang nanonood sa amin. At lalong-lalo na yung mga nanonood sa Signal 101, Yes. sa YouTube at saka sa Facebook. Maraming salamat po hanggang sa susunod po nating episode. Muli po ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Edi kaway-kaway ka na, di ba? Edi Kasi hanggang sa muli paalam po. na. Bye-bye po. Bye-bye. Paalam.